So, good morning sa inyo mga obeng. Welcome back ulit sa aming YouTube channel. Yun talaga. Ayun po si Patricia, oh. Hindi pa nakakapagsuklay, hindi pa nakakapag-ayos. Ayun po, kakain pala kasi papasok kami pareho. Ayan, it's ano po ngayon mga obeng, it's sahod day. Yarn. Masarap magtrabaho pag ganito, pag lalo kang gaganahan pag alam mong sahura na. Pero po ako mga obeng nakasahod na po ako. Nakasahod na po ako kagabi. Ayan, so ang sinahod ko lang is um ang sinahod ko lang is 1.4 kasi 3 araw lang akong nakapasok. And kasi 'di ba rumakit po ako ng isang araw and then may kasama na po ang OT doon na 4 na oras. Kaya 1.4. Bali sa 3 araw is 1.2 plus yung 200 na OT, 50 pesos po kada OT kaya naging 1.4. So ang duty ko ngayon is 10 to 7. Si Pat naman po ay 11 to 8. So sabay na kaming papasok kasi nung oras na pag gantong schedule namin yun, sabay kami napasok. Pero kapag 6 to 3 ako, nauuna akong umalis. Siya tulog pa dito. Gaya kahapon daw. Nagising po siya. Love siya ng love. Ano sabi mo kahapon? Yung hotdog ko. Yung hotdog ko. Prito mo na, love. Tapos pagtingin ko, ay puti, wala pala akong kasama dito. Alas 5 pa lang po kasi umalis na ako kahapon. Alas 5 ng umaga. Hindi niya yata alam na ang schedule ko ay 6 to 3. Kaya nung nagulat siya, pagtingin niya sa kama, wala ako. Nakapasok na ako. Siya, ang pasok niya is 11 pa. So, umalis siya. Anong oras ka umalis dito pala? Ha? Anong oras ka umalis dito? Kahapon. Anong oras Quarter to 10. Yun. Quarter to 10 po siyang umalis. Nalimutan ko pa tumbler ko. Ayan, nalimutan niya yung tumbler niya kasi kami sa trabaho, pinagdadala kami ng kanya-kanyang tumbler. Ako rin, may dala na po akong tumbler. Kasi sa sobrang init, kailangan lagi kami tubig sa tabi mo. Kaya uhaw ako kahapon eh. Ayan, nakain na siya. Then ako po, nakaredy na. At kami ay papasok na. Malalaman po natin yung sahod mamaya ni Patricia kung magkano sa ang pinasok niya lahat kung magkano. Kompleto po siya eh. May day off siyang isang araw. So malalaman po natin mamaya pag sundo ko sa kanya kung magkano yung sahod na makukuha niya. Then after po nun, bibili po kami ng gamot niya. Yun po ang sinasabi namin, kaya po kami nag-work din. Mababawasan ang sahod. Para naman sa gamot mo yun. Di po ba? Bibili kami ng gamot niya po. Kasi paubos na po yung gamot niya hanggang Tuesday na lang ang gamot niya anong araw na ngayon? Sunday na. So, kailangan na namin bumili ulit ng good for 1 month na. Para hindi siya makaliban sa gamot niya. So, yun lang mga obeng. Mamaya, susunduin natin siya sa trabaho niya and then bili kami ng gamot. Siyempre, usual ako, trabaho ulit. Mamaya, alam ko, napakadami naming guest kagabi, puno yung lahat ng cottage namin mga obeng. Ilan yung cottage namin doon? Ang dami, puno daw po lahat. Fully book kami kagabi. So, sigurado ngayon, napakadami naming lilinising cottage pagdating doon. At mga rooms, marami din daw nag-check-in. So, bugbogan na trabaho to ngayon. Pero kayang-kaya yan. So, let's go! So, ayan mga obeng. Pasundo na po ako kay Patricia. Kasalukuyan ako naglalakad. At patungo nga dun sa pinagtatrabahuan ni Patricia. Kasi po, kailangan kong pumunta doon bago magsarado yung shopping center. May pipirmahan po kasi ako. Ano yung pipirmahan ko? Kasi po mga obeng, yung pinagtatrabahuan po ni Patricia ngayon, alam na po na may sakit siya. Na epilepsy. So, parang ang ipapapirma sa akin is katunayan na pinayagan ko siyang magtrabaho. Tapos just in case may mangyari sa kanya doon, hindi sagutin nung shopping center. So, yun yung aking pipirmahan. At kailangan daw akong pumunta doon. Sabi sa akin ni Patricia. At closing nga kasi siya. 10 to
11 to 8. So, oras natin ngayon ay ka-out ko lang. 7:15 na. Naglalakad ako. Hanggang alas 7 nga yung pasok ko. And pagpunta ko doon, aakit ako sa office para pirmahan yung parang consent paper yata yun, kung tawagin. Comment down below kung ano tawag dun, mga tamang tawag, consent paper ba o parang waiver, ganun. Hindi ko lang alam kung pwedeng videohan kapag nandun na ako sa taas kasi baka mamaya bawal pag yung pipirmahan mo na yung waiver mo na pumapayag ako na magtrabaho si Patricia doon sa ano nila, sa shopping center nila. So sabi ko naman, opo, kasi si Patricia po simula nung napalitan yung gamot niya, natagdagan ng milligram, awa po ng Diyos, hindi na po siya masyado inaatake. Wag lang talaga siyang gugulatin. So ngayon, kinausap yung lahat ng katrabaho niya, aware na sila na may sakit si Patricia, so bawal siyang gulatin. Kasi yun yung, kapag ginulat siya, mga ubeng yun, unang-una hindi mahihirapan siyang huminga. And then doon na, mag-unti-unti na siyang didilim yung paningin niya. Doon na mag-start na atakehin siya. Pero kapag hindi naman siya pag hindi naman siya ginugulat, yung mga bawal sa kanya, hindi po siya inaatake. Yun. And then, sahod niya na nga po ngayon. So, tingnan natin kung magkano yung makukuha niyang sahod. And then, bibili nga po kami ng maintenance niya. At ubos na po kasi yung gamot niya. So, hanggang Tuesday na lang yung natitira niyang gamot doon. So, kabilin-bili na nung neurologist niya na huwag magpapaubos ng gamot. Kapag nalaman na konti na lang yung gamot, bumili na agad. And then, kapag naubos na yung niresetang gamot, magpa-follow up, check up na para maresetahan ulit. So, ganun ang bili ng kanyang neurologist. So, sinusunod namin yun. So, yung natitira niyang gamot doon is good for 1 month. And then, after noon, kailangan na namin ulit magpareseta dun sa doktor niya. Yung reseta, magkano rin? Nasa 700. Bukod pa yung gamot niya. So, pag sundo natin, diretso kami ng Mercury Drug para bumili ng gamot. So, sasakay na ako ng jeep, mga obeng. Andito na ako sa may kanto Baga, isang sakay na lang ako. Papunta na ako dun sa pinagtatrabahuhan niya. Okay. Hingal na ako. 346 minutes later. So mga obeng, andito na ako sa trabaho ni Patricia. Tinetesting nila dito yung video, okay? So, nirequestan nila akong kumanta. Wow! Sige, pagbibigyan natin, kakanta tayo ng isa. Ito po sila, mga empleyado ng Fortune King. Hi, hello kayo. Requestan daw nila akong kumanta. So, kanta tayo mga obeng. Meron na po. 5, Sige, si ate muna po bago ako. 4. Fortune King. Just wanna listen you. Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go? And though you're in me now, I've fallen hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel them now, what you might call a born Christian after all. And though I love you so, temptation find its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart. To lean out on my God understanding. I just forget. You won't give me what I can bear. Take me out of the jungle. I don't wanna be there. Ooh, ooh, ooh.
sugar in the cold. And yet I love you, dear. When I feel satisfied, I'd like to take you every day. Not only when I feel that way. I've never known a man who'd give his life for sinners like me. And yet because he loves her so, he's from his eyes eternity. And we can help the promising, baby, faith and just believe. We teach us to trust in you with all our heart, to lean not on our own understanding. We just forget you won't be back what we can bear. Take us out of the time, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take us out of the time, my Lord, we don't wanna be there. Yeah, oh my Lord. Trust in you with all of my heart. Lean not on my own understanding. 'Cause I just forget you won't give me what I can bear. But take me out of the job of my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take me out of the job of my Lord, I don't wanna be there. Ooh, Ano sasabi mo, te? Galing. Ano? Galing. Thank you. Ano sabi mo? A few moments later. So, hello mga kaubeng. So, ito utet. Ano ba yan? Nabubulan. So, ito kakalabas ko lang ng work. Mga cashier. May kasamang Ate Siomay dito tayo. Ayan. Ayan. Ate Siomay, hello. Hi. Ay. Pakita mo na yung ano mo, mukha mo. Ayan. Hello. Ayan daw si ate. Si Kuya. Kuya Nomer. Aguinaldo. Ayan. Hi, mga Ayan. kabeng! Say hi to my cashier. Ay, ano, sa mga kasama kong cashier. Ma'am, baka gusto mong tumingin. Hello. Yan yung team leader namin, mga kaubeng. Hello. So, mga kaubeng, ito na tayo. Meron daw kainan daw dito dahil daw birthday daw ng asawa ng aming team leader. So, ito po ang aming... Okay. Tapos, meron ngang kainan daw dito. Ayan. Hindi yan. So, ayan. Meet Jezebel daw. Hi, Jezebel. And si Joella. Snow White yan, Snow White. Yee! Yan. Tapos, si Ate Nika. Busy sa pagkain. Ayan. Yee! Si Ate Mika na palagi daw yatang gutom. Yee! Charot! At Ma'am Jackie. Si Ma'am Jacqueline daw. Yee! Yee! Ayan ang pinaka-pretty sa amin. Long hair si Rapunzel. Merong nagko-complain mga ubeng. Mga ubeng daw. May mga nagko-complain. Mas pretty daw si Jezebel kesa kay Rapunzel. Yee! Charots! So, ayan. Mga kaubeng, meron po tayong bagong dating. Mga kaubeng, ito po yung aming pinaka-head. Ayan po. Si Ma'am Rona. Ayan po si Ma'am Rona. Naka-pink din po siya. Mga pinky dinkies tayo dito mga kaubeng.
Ayan na, kompleto na tayo dito. Ayan na, pati si Ma'am Rona. Ayan na. Ma'am Rona, tingin ka naman dito. Si Ma'am Rona ayaw tumingin. Ayaw tumingin ni Ma'am Rona. Oh my gosh. Ayan. Wait lang, busy si Ma'am Rona, mga ubeng. Mga ubeng. Ayaw talagang... Busy si Ma'am Rona eh. Ma'am Rona, tingin naman dito, ma'am. Ayun pa yung isa naming boss. So mga ubeng, katatapos lang po namin ng party ng mga katrabaho ni Patricia. Nakita nyo naman siguro kanina. Meron po kasi nag-birthday doon yung asawa ng mom niya. Team leader. Yung asawa ng team leader nag-birthday. Ayun, tapos sakto, payday nila ngayon. Kaya hindi ko alam na birthday pala nung asawa ng nila team leader. So, na-invite kami yan, kumain. Tapos, syempre, may konting, alam nyo na, konting ganyan. And tapos, na-invite kami. Syempre, nahiyan naman kami hindi umaten. Syempre, di ba? Gaya ni Patricia, ano siya doon, cashier. Alangang hindian niya yung mom niya. Iasawa ng mom niya yon, ayun. So, di pumunta kami. Tapos, ayun. Tapos, after na yan, wala mga lasing na eh. Ngayon, sahod, reveal. Magkano lab yung sinahod mo? 2,800, 50? 89? Ay, 2,389. Ilang days? 1 week? Ilang days? 6 days. Oh, ayun mga obeng, 6 days. 2,3... Magkano? 2,389. 2,389. So, almost 2,400. Ano pa yun? Wala pang... Kasi yun yung kaltas yun dun sa short ko nung isang araw. Yun, nagka-short pala siya. Ng 11 pesos. Oo, okay. Kasi nga, ang sahod nila mga obeng is every Sunday. Sunday ngayon, so sumahod sila. Ako naman kahapon. Ako ilang araw lang yung pinasok ko. Pero, nakarakit naman ako. Siya naman, nagka-day off siya ng isang araw. Tama ba? O, yun. So, sumahod siya ngayon. Ayun, o. Sana, may sahod ng kompleto. So, yun mga obeng, pauwi na kami. At, ang schedule ni Patricia bukas is, closing. Ako parang opening yata ako. Hindi ko sure, mamaya ko pa makikita, parang opening ako. Lab, ano ang pakiramdam ng, di ba nagtatrabaho ko na ngayon, ano ang pakiramdam ng nakakasahod ka na sa sarili mong pinaghirapan? Okay. Siyempre, ano din yun. Siyempre, ano yun, parang big deal din yun sa'yo. Kasi siyempre, parang feeling mo na sa sarili mo, hindi ka na yung taong kagaya dati na parang humihingi or Pabigat. or inaabutan ka ng tulong sa parents mo or ano. Hindi ka na yung nag-iintay ng padala sa'yo. Siyempre, ikaw yung gumagawa ng paraan para magkaroon ka ng perang gagamitin. Yun. Ayun nga, automotive nyo, ano na siya, siyempre, kasi, alam natin na